Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan, maulan, gloomy morning man po. Nandito po tayo sa tahanan ng ating Panginoon upang magsama-sama, magpalakasan sa pananampalataya, humingi ng lilim sa Kanya. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo. Ating gawing panalangin ang mga aawitin natin ngayon. Ang una po nating awit ay lilim. Sabi po sa verse ng Psalm 91, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. My God in whom I trust, na sa lahat ng nararamdaman, physically, emotionally, spiritually, ang Panginoon natin, ang ating lilim, ang Panginoon natin, ang ating fortress, kung saan kahit anong panganib ay kaya niya tayong protektahan. Kahit anong lagim ang kakaharapin natin, alam natin hindi tayo mag-isa. Kahit anong bigat o feeling natin tayo ay nalulunod, nandyan siya to the rescue. Nandyan siya para samahan tayo. Siguro po nagtataka kayo bakit konti ang tao ngayon sa ating sambahan. Nauunawaan natin ang ating mga kapatid na nabaha, na nasalanta, at hindi kayang pumunta ngayon physically. Pero ngayon, kasama natin sila online. Kasama natin sila sa panalangin. Kasama natin sila sa iisang pananampalataya na ang Diyos, kaya niya tayong iligtas. Ang pagliligtas, hindi po nun ibig sabihin, exempted tayo sa mga gantong sakuna. Hindi po ganun ang pinangako ng Panginoon. Ang pinangako niya, magkakaroon tayo ng shelter kung tayo ay nasa Kanya. Hindi po tayo exempted sa mga sakit. Hindi po tayo exempted sa baha, sa ulan, sa mga perwisyo. Pero ang kaya nating sabihin, meron tayong Panginoon na buhay at patuloy na sasama sa atin. Inuulit ko po sa Psalms 91, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Gawin nating panalangin ang ating awitin. Sabi po doon, Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailanman hindi pababayaan. Yun po ang pangako ng Panginoon sa atin. Masaktan man tayo, feeling man natin gumuho na ang lahat, ang sabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Gawin po nating panalangin ang awit na ito. Panginoon, ang nais ko, dahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon.
Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman.
lamang sa sarili namin, kundi kasama ang aming kapatiran. Lord, itong aming dalangin na may pag-asa na humihingi sa'yo lamang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po doon sa pangalawa nating awitin, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Gusto ko lamang pong sabihin na lahat tayo na naririto at sa mga kapatiran nating nanonood sa ating FB Live. Kapag po sinabi natin iaalay natin ang buhay natin sa Panginoon, hindi lamang po manggagawa ang tinutukoy niya. Dahil lahat po tayo may kanya-kanyang role sa mundo, sa buhay na ito. Kapag sinabi po natin na iaalay natin yung buhay natin, ibig sabihin po nun, ibinibigay natin lahat sa Panginoon. Iniisip natin, kaya ba natin to? Kaya ba natin magpatuloy? Meron bang mag-provide for me? Financially, emotionally, spiritually. Ito po yung pagkakataon na kailangan nating tanggapin ang mga pangako ng Panginoon. The Bible told us hundreds of times that we should not fear because the God of Jacob, the God of the past generations, the God of our forefathers, our God now, and the God of our future generation holds us dear. Kapag po sinabi natin iaalay natin yung buhay natin, hindi lamang po yun ibig sabihin na magpapastor tayo, magsasakanisa tayo, mag-volunteer work tayo. Hindi lang po yun ang pag-aalay ng buhay sa Panginoon. Ang pag-aalay po ng buhay natin, yung pag-ising sa umaga na iisip natin na, Lord, thank you for this life. To become a better person. To become a better daughter, a better son, a better mom, a better dad, a better grandpa, a better grandma, a better tita, a better tito. Yung pag-aalay po ng buhay natin sa Panginoon, kasama po yun sa daily lives natin. Huwag po natin isipin na hindi tayo deserving. Kasi una pa lang, pinili na tayo ng Panginoon. Na hindi po aksidente na nandito tayo, kahit may bagyo, kahit kakaunti tayo sa bilang. Dahil yung pag-aalay po na sinasabi, ay sariling choice po natin yun. Wala pong nagpupumilit sa atin, wala pong nagsasabi na, sige na, ialay mo na, yun kasi yung dapat. Never naging ganun si Lord sa buhay natin. Pero isipin natin yan, kapag ilalay po natin yung buhay natin sa Kanya, pag-isip pa lang sa umaga, isipin niyo po yung balik na blessing noon, kahit hindi natin nabibilang as blessing yung mga natatanggap natin. All the small little things that we have, the air in our lungs, the roof in our head, yung mga pagkain na kakain natin, higaan na hihigaan natin, lahat po yun ibinigay ng Panginoon. Pinili ka niya na magkaroon ng lahat ng yun, hindi para maningil. Kung hindi ikaw sa sarili mo, maging taos sa puso na iala yung buhay mo. In small little things that you can do to help others, to be kind to one another, to be understanding. Alam po natin na may kanya-kanya tayong dalahin. Ina-acknowledge po natin yun. Ang pag-aalay po ng buhay sa Panginoon, hindi ibig sabihin kakalimutan natin yun. Ang ibig sabihin po nun, lahat ng dala natin, ibibigay natin sa Kanya, buong-buo. Wala po tayong ititira sa sarili natin kasi di po
po natin kayang isolve lahat yon. Pero pag inalay po natin yung buhay natin sa Panginoon, pinapangako niya na hindi niya tayo iiwan. Gawin po nating dalangin ang awit na ito. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. O Diyos, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay tuloy mo. Kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, naglilingkod ako.
tapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Yes, Panginoon, ina-acknowledge namin kung gaano ka kabuti sa mga buhay namin. Nandito kami, nananatili dahil tinawag mo kami. Hindi dahil napilitan kami, Panginoon. Inaalay namin ang lahat dahil ito ang dapat. Nananalangin kami na magtatapat sa iyo, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil ito ang nararapat sa buhay na bigay mo sa amin. Magtatapat kami dahil pinagkatiwalaan mo kami ng kung anong talentong mayroon kami, anong resources ang meron kami sa buhay na binigay mo sa amin. Lord, maglilingkod kami kasi yun yung kaya naming ibigay pabalik. Hindi man namin kayang pantayan lahat ng naibigay mo sa amin, pero maglilingkod kami sa iyo, maglilingkod kami sa kapwa namin, maglilingkod kami sa aming sarili dahil yun ang nais mo sa buhay namin. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na may sakit, nagdaramdam ngayon, inside out. Panginoon, dalangin namin na kung gaano mo kami pinupuspos ng pag-ibig mo ngayon, ng Espiritu mo ngayon, ganun nyo rin sila hawakan. Ganun nyo rin sila yakapin. Ganun nyo rin sila pagalingin. Lord, maraming mga nasa isip namin ngayon sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan at taon. Pero Lord, kayang-kaya nyo in a snap of your finger, Panginoon, na lahat yon ay kumalma. Kung ano man ang nasa puso't isip namin ngayon, Panginoon, kalmahin nyo kami na we can rest in you. That everything that we have now, nothing compares to what's coming, Panginoon. Panginoon, dalangin namin lahat ng pagkakasalang nagawa namin. Mabigat, malaki, maliit, sinadya o hindi. Panginoon, kilala niyo kami inside out. Kung gaano man kami nakasakit, kung gaano man kami nakatapak ng mga tao, kung gaano namin kayo napalungkot, dalangin namin ang kapatawaran. Dalangin namin ang kagaanan ng loob. Dalangin namin na lahat ng ito ay malinis ng banal mong dugo. Panginoon, dalangin rin namin ang mga nakasakit sa amin. Dalangin namin na kung gaano kayo kawiling magpatawad, ay maging mapagpatawad kami. Alam naming mahirap at masakit, Panginoon, pero sa iyo, lahat ay posible. It may take time, but we believe that if you can forgive, how much more kami, Panginoon. Kung gaano nyo kami pinapatawad sa mga kasalanan namin, sana ganun din kami magpatawad sa aming kapwa. Panginoon, maraming salamat sa providence na binibigay. Maraming salamat, meron pa kaming matitirhan, meron pa kaming nakakain, meron kaming naisusuot, meron kaming nahihigaan. Panginoon, kung ang ilan sa aming mga kapatiran, ilan sa aming community ay wala nito, Lord, if we have more than enough, touch our hearts, touch our lives to share. Dahil ito pa po yung pagkakataon para maipakita namin at maipadama sa mga tao sa paligid namin kung gaano kabuhay ang nagpo-provide na Panginoon sa amin. Walang maliit, walang malaki sa pagtulong, Panginoon, dahil ginawa mo kami para magmahalan, magtulungan. Ginawa mo kami connected to each other. Lord, dalangin namin
na sa pagpupuri, pagsasama-sama namin ngayon, hindi tumigil ang banal mong Espiritu sa buhay namin kung hindi makita ito sa buhay namin. Lord, dalangin namin ang lahat ng nasa malalayong lugar ngayon ay nagsama-sama, online, offline, para magpupuri sa'yo. Touch all of us, Panginoon. Touch all of us. Dahil kung hindi man namin maramdaman ito, baka isipin namin kami ay nag-i-imagine lang. Lord, hindi namin gusto yun dahil alam namin totoo ka sa buhay namin. So as you touch our hearts, you touch our lives, Panginoon, nandito kami, magtitiwala, magpapagamit, maglilingkod sa'yo. Dahil alam namin kung gaano kabuti ka sa buhay namin. Gagawin namin ang lahat dahil naibigay mo na sa amin ang lahat ng kailangan namin. Dahil hindi ka nagbago noon, ngayon, at kailan pa man, Panginoon. Sa buhay namin, ikaw ay tapat. At sa iyo namin ipinabibigay ang pinakamataas na papurit pagsamba na nararapat sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Makita sa'yo, ay walang
Dapat si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Sa purihin, handugan ng awit at papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Banal at dakila naming Diyos, nagpupuri po kami at nagpapasalamat at sumasamba ng buong katapatan. Dakilang Ama, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Ihanda mo po ang bawat isa sa amin sa pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Dalangin po namin sa iyo ang iyong anak na gagamitin upang magbahagi ng iyong mga salita. Ihanda mo rin po kaming lahat sa pakikinig ng iyong mga salita. Ikaw po ang manguna sa aming pagsambang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Lumalang ng langit at lupa at si Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangmamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Okay, nasa panahon po tayo ng mga pahayag. Walang choir ang mga bata. Okay, kaya papatuloy po tayo sa pagpapahayag. Nagpapasalamat po ang ating iglesia sa nakaraang DBCS. Meron po tayong 21 na DBCS teachers. Okay. At din sa pangunguna din ni Ate Tin. And then, sa mga nag-sponsor po ng food, lunch, and snack from July 17 to 22. And then, sa mga nagbigay din ng snacks ng graduation and token for kids. Nagpapasalamat po tayo sa mga anak niyang ginamit. Gayon din, meron po tayong dalawang area ng BCS, ang Pandayan at ang sa Pandayan, 60 kids at sa Tarcan, 79. May total po tayong attendees na 139 kids. Okay? And then, sa pangunguna po din ng ating Nurture Committee na si Ate Danica. And then, sa lahat po sa atin na naging bahagi ng DBCS sa katagumpayan nito. Purihin po ang Panginoon at natapos ang ating DBCS ng may katagumpayan. Okay? Ganon din, August 4 hanggang 6, meron tayong UMYF Summer Institute. St. John Mary Vianney Retreat House, Norsagaray, Bulacan. And then next Saturday po, meron tayong church planning. 9 a.m. po ang start sa lahat ng ating opisyalis ng ating iglesia. Ang nagkaloob po ng ating mga bulaklak ngayon ay si kapatid na Ashley Joyce Karandang. Ganon din, next Sunday ay si kapatid na Emily at Saldi de la Cruz naman ang magkakaloob. Mga may kaarawan. Ngayon po ay kaarawan ni Wendy Lisaso, Rainier Patawi. 31, si Pastor Daniel Ortega. August 1, si Philip Gamboa. 2, si Sekaraya Grace Giyang. 3, si Ashley Joyce Karandang. Si Sek Rayleigh Lagado. Sa 5, si Erica Gian Luciano. At wedding anniversary naman ngayon ni Marlon at Nancy Candelaria. Okay, happy anniversary. Awitan natin sila. Happy birthday to you.
sa iyong pagsilang. Siyang magpala ng mahabang buhay. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na ginawa mo sa amin. Bagamat umuulan, may baha, pero alam namin, Panginoon, na ang patuloy na pagpapala mo ang patuloy na sumasa amin at ang lahat ng bagay ay maituturing naming blessing. Kaya ngayon, patuloy kami nagpupuri sa iyo sa mga anak mo na patuloy na nagtatalaga ng kanilang buhay, ng kanilang birthday. Tunay nga po na patuloy niyo po silang ingatan, pagpalain. Makita mo sila na patuloy na naglilingkod sa iyo. Makita mo sila, Panginoon, na nagbibigay ng buhay at panahon para sa iyo. Papag-alabin niyo nga po ang kanilang pananampalataya. Ganun din po sa nagdiriwang ng wedding anniversary. Tunay nga po na patuloy niyo silang bikisin ng isang pagmamahalan, pagkakaisa at pagsusunuran at ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay. Marami pong salamat sa araw na ito na pwede namin ibalik sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan sa mga ginawa mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Genesis 29, verse 15 hanggang 28. Ito ang sinasabi. Pagkalipas ng isang buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, hindi ngayon magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuin kita ng walang bayad. Magkano ba dapat kung iupa sa iyo? Si Laban ay may 2 anak na dalaga, si Leah ang nakakatanda at si Raquel naman ang mas bata. Mapupungay ang mata ni Leah, ngunit mas maganda si Raquel at palingkinitan pa. Nabighaan ni si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel. Sinabi ni Laban, mas gusto ko ngang ikaw ang mapangasawa niya kaysa sa iba. Sige, dito ka na. 7 taong naglingkod si Jacob upang matamo si Raquel. Ngunit iyon ay katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng iyong anak. Naghanda ng malakis si Laban at nanyayahan ang lahat ng taga-roon. Ngunit ng gabing ngayon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel. Ibinigay ni Laban kay Leah ang kanyang aliping si Zilpa. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, bakit ninyo ito nagawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba? Sumagot si Laban, totoo, ngunit hindi kaugalian dito na mauna pang mag-asawa ang nakakabatang kapatid. Bayaan mo nang makaraan ang pagdiriwang na ito. Pagkatapos ng 1 linggo, ibibigay ko sa iyo si Raquel. Ngunit maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa. Sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ng mga Taga-Roma, Kabanata 8, Talata 26 hanggang 39. Ganito po ang sinasabi. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kainaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin. Sa paraang di natin kayang sambitin at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mahinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya.
silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Sapagkat mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ng maraming magkakapatid, ang mga pinili niya noon pangunawa ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanyang pinagwalang sala. At ang kanyang pinagwalang sala ay kanyang binahagian ng kanyang kaluluwatitan. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibigay sa atin ang lahat ng bagay. Sinong makakapagharap sa paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nakakapagwas ng sala sa kanila. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan sa atin. Sinong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya ang makakapaghatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kami pinapatay. Tuwang nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya'y nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pumunuan, o ang kapangyarihan, ang kasalukuyan, o hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na Panginoon. Ang ikatlong pagbasa ay matatagpuan sa Mateo chapter 13, verse 31 at mula 33 at Mateo chapter 13, verse 44 mula 52 at ito ang sinasabi. Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na tinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi, ngunit pagtubo nito, ito'y naging mas malaki kaysa sa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina, kaya't umalsa ang binasang harina. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya, pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda.
Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sidsidlan ang mabubuting isda na itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matutuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y maninigas sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagpaturo ng kautusan ng kumikilala sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambayanan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ay kayamanan. Pagpalain po tayo sa pagkakarinig ng banal na salita ng Diyos. Ang lahat po ng nakarinig, nakaalam, nakaawit ng minsan ng awiting Pass It On ay hinaanyayahan dito sa harapan. Ayan. Alam ko po once in your lifetime, nung kayo'y bata-bata pa, naawit nyo na po ito. Kaya maaari ko po ba kayong anyayahan sa harapan? Sabi nga po dito, it only takes a spark to get a fire going. Ayan. Sige po, inaanyayahan ko po kayong tumayo. Yung mga dati nyo nang nakaawit nito, di ba? It only takes a step of our pastor sa ating mga kabahaan, no? At naririto tayo, tatayo upang umawit at magpuri sa kanyang banal na pangalan. Ayan. Salamat po. Number 55. Napakanta daw po yung mga dati ng kumanta. Ayan. Palagay ko si Pastor kakanta rin. Pastor, kakanta ka. Ayan. Napatayo namin si Pastor.
Okay, maraming salamat. Sino po ba ang mga binaha? Okay. Maraming hindi naka-attend dahil naglimas. Okay, sa ano na lang daw sila makikinig sa live streaming. Okay? At kahapon ay nagbigay tayo ng ayuda. Pandayan area. Meron yung mga hindi nabigyan, daan kayo sa, may magbibigay. Kunin nyo yung parte nyo. Tinapay lang yun, sawak nyo sa kape. Okay, para naman pag tayo nilalamig, meron tayong maisawak sa kape. Okay, meron tayong isang rule ngayon, no? In 20 minutes, silent mode natin o airplane mode ang ating mga cellphone. Pagkatapos ng 20 minutes, buksan niyo uli. Okay. Okay. 20 minutes lang. Okay. Maliban sa may emergency call na inaantay. Okay. Wala munang mag-cellphone. Okay. Okay. Last 2 Sundays ay tinalakay natin ang mga talinhaga na ikinuwento ni Jesus. Ang una, ang talinhaga ng magsasaka, ng maghahasik. The last Sunday ay tinalakay natin ang talinhaga tungkol sa damo, sa triguhan. At ngayon ay 5 talinhaga ang ating tatalakayin. Okay. At sabi doon, patalinhaga kung magkwento si Jesus para mas maunawaan. Ang ibig sabihin ng parable o talinhaga ay mga kwentong pangkaraniwan na kung saan ay merong itong makalangit na mensahe sa bawat isa sa atin. Kaya mas natatandaan kung ang kwento o binibigyan diin ay patalinhaga upang mas maunawaan. Kaya si Jesus ay master teacher, no? Kaya siya yung mabuting guro, the best teacher na kung saan ang lahat ng kanyang tinuturuan ay nakikinig. Dito sa ating unang talinhaga, ito'y talinhaga ng butil ng mustasa. Ano sabi doon? Isa namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay katulad dito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Kung kayo nakakita ng mustasa, ano ba sa English sa mustasa? Mustard, isang gulay, parang pechay, na hinahalo sa miso, sa sinigang, yan yung mustasa. At sa Palestina, kung saan nabuhay si Jesus, ang pinakamaliit na buto ay ang tinatawag na mustasa. Hindi pa ako nakakakita ng buto ng mustasa, pero sa kanilang kapanahunan, ang pinakamaliit na buto ay ang buto ng mustasa. At ito ay lumalaki ng 10 to 15 feet. Imagine, kung nakikita natin yung tulay, nakalagay doon, nakasulat, 14 feet. At least 14 feet ang taas ng isang tulay. Ibig sabihin, mas mataas doon. At dahil siya ay isang gulay, pero siya ay lumalaki ng ganoong kataas. Nagiging puno siya, bagamat siya ay pinakamaliit na buto, ay nagiging gigantic, o maging malaki siya, yung kanyang
pagiging puno. Bagamat gulay, siya ay nagiging puno. At dahil dito, ay sabi sa ating text na pinagbatayan ay pinamumugaran siya ng mga ibon. No, hindi lang siya good for as a vegetable, kundi nakaka-invite siya ng ibang nilalang upang mabuhay, mamugad dito sa mustasang ito. Ano yung dinadala sa atin ng kwentong ito na kung saan ang butil ng mustasa ay sumisimbolo ng small beginning. Nag-uumpisa sa maliit pero ito ay lumalaki. At yung pamumugad ng ibon ay nangangahulugan na ito'y nakaka-invite ng ibang nilalang tulad ng ibon upang mamuhay, tumira, magbahay dito sa mustasang ito. Na ibig sabihin siya ay nakakahikayat, na siya ay nagseserve para sa iba upang maakay ang ibang nilalang. Ganon din sa ating buhay, no? Tayo daw ay dapat nakakaakay. Na kung saan yung pananampalatayang ibinigay sa atin, ito'y lumalago at pag tayo ay binago nito, na nag-umpisa sa maliit na buto, ang epekto nito, tayo ay nakakahikayat ng mga taong sumunod at maniwala sa atin. Yun ang kwento, ang parabola ng mustasa. Kaya bilang Kristiyano, dapat tayo ay parang magnet na nahihikayat natin sa pamamagitan ng ating buhay yung iba para sila ay maakay natin sa pananampalatayang Kristiyano. Sa pamamagitan ng ating buhay, nag-i-invite siya. Ano? Kaya tayong mga Kristiyano, dahil nga tayo ay tinititigan, binabasa, maraming tao ang nagnanais, no? Na sumama sa atin dahil sa ating buhay. Nakakahikaya tayo dahil nakikita nila si Kristo sa ating mga buhay. Dapat yan ang tatak ng isang Kristiyano. No? Nakakahikayat, nag-i-invite ng ibang tao dahil sila ay napapalingon at sila ay nagiging curious kung anong klaseng buhay at pananampalataya meron tayo. Ayun, ha? And then, sabi doon, ang talinhaga naman ng libadura, nagsalaystay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Ang libadura ay yeast sa English. Ano? Pag gumagawa ka ng, kung ikaw ay panadero, familiar ka sa tinatawag na libadura o yeast kasi yan yung prime ingredient ng isang tinapay. No? Ang pandesal, no? Pag hinaluan mo siya ng libadura, ng yeast o pampaalsa, nagiging doble. No? Ang value nito, ang laki nito. No? Doble ba? Si Ate Connie ay nagbe-bake. Napapaalsa nito ang buong masa. Na nangangahulugan na ang yeast, ang libadura, ay may kapangyarihan, may power, no? Na paalsahin ang buong masa. Kaya daw pag nagkaroon na ng yeast ang masa, ito ay living organism na kasi may kapangyarihan siya na paalsahin sa konting yeast ang buong masa.
ano yung makikita natin na trabaho ng yeast, ng lebadura? Yung influence, no? Yung influence niya, ano? Na kung saan ay nasa-saturate niya o siya ay penetrate sa buong masa upang ito ay paalsahin. Kaya bilang mga Kristiyano, sa makabagong panahon, yung pananampalatayang ibinigay sa atin, ito ay may kapangyarihan at nagbibigay sa atin ng impluwensya upang ang mga tao ay sumunod sa atin. May influence. Ibig sabihin, pinaniniwalaan tayo. Ibig sabihin na yung kapangyarihan na yon ay pag nagsalita tayo, ay pinaniniwalaan nila tayo. Yun yung influence. Na pag nagsasalita ka, nakikinig sila kasi alam nila na totoo yung sinasabi mo. Naniniwala sila na ang sinasabi mo ay kapani-paniwala. No? Kaya bilang isang Kristiyano, dapat yung influence natin ay nandoon. Na pag nagsalita tayo ay pinakikinggan. Kasi sinasabi nila, Kristiyano yan, mabait yan, totoo ang sasabihin yan. Dahil Kristiyano yan, maniniwala ako sa kanya dahil siya ay makadiyos. Kaya sa ating buhay bilang mga Kristiyano, kung tayo ay pinaniniwalaan, ibig sabihin ay may influence tayo. May kapangyarihan na sumunod at maniwala ang mga tao sa atin. Kumusta naman yung ating buhay? Tayo ba ay pinaniniwalaan? May bearing ba yung sinasabi natin sa kanila? Sila ba ay tumitigil at napapalingon sa panahong tayo ay nagsasalita? Ang tao, kung siya ay may integrity, pinaniniwalaan siya. Pero pag wala siyang integrity, para ka lang nagsasalita sa hangin. Pag wala kang patol, pag hindi ka pinapatulan, pag hindi ka pinakikinggan, ibig sabihin ay wala kang influence. Ibig sabihin baliwala ka lang. Kasi hindi sila naniniwala sa'yo. Kaya yun yung mark of a Christian. May kapangyarihang mang-impluwensya ng iba dahil sa kanyang buhay. Dahil alam nila na tayo ay tapat sa ating sinasabi. And at the same time, alam nila na hindi tayo manloloko. Na tama at makadiyos ang ating layunin at ang ating sinasabi. Pag sinabi mong babayaran kita bukas, totoo yun. Isanla mo yun at tiyak na babayaran kita dahil ang Kristiyano ay dapat pinaniniwalaan yung kanyang sinasabi. Pero pag wala nang naniniwala sa'yo, pag sinabi mong bukas, matutuloy tayo, pero hindi naman, o sinabi natin ito yung mangyayari, pero hindi naman, ibig sabihin, wala na tayong credibility. Nawawala ang credibility dahil hindi tayo consistent sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kaya ang salita ng isang Kristiyano ay dapat na totoo, na dapat pinaniniwalaan sapagkat yun yung influence at kapangyarihan nating mga Kristiyano. And then sabi doon, yung dalawang magkasunod na parabola na ito ay sinasabi nito, yung nag-umpisa sa maliit. Yung buto ng mustasa ay maliit at yung tagninhaga naman ng lebadura, bagamat konting
libadura ay napapaalsa ang buong masa, ito'y nangangahulugan na ang pananampalataya o paglago ay nag-uumpisa sa maliit sa umpisa. Tulad ng iglesyang ito, dati ito ay isang misyon lang, pero dumating ang punto na ito'y naging isang iglesia. Parang si Jesus na nag-umpisa sa 12 alagad, pero after nun, ang Kristyanismo ay nag-boom sa buong mundo at magpahanggang ngayon, ito ay lumalago. Kaya yung influence ng salita ng Diyos na makahikayat ng maraming tao ay nagpapatuloy. At yung karakteristik ng mustasa na nag-i-invite ng ibang nilalang o ng tao ay nandoon pa rin. Kaya nagpapatuloy ang paglago ng isang iglesia. Kaya pag ang iglesia ay hindi na lumalago, ito ay patungo na sa pagkamatay. Pag tumigil na sa paglago ang iglesia, it is a dying church. Ito ay patungo na sa pagkamatay. Kaya ibig sabihin, pag ang iglesia ay tumigil na sa paglago, nawawala na yung influence. Hindi na tayo nakaka-invite o nakakaakay at nawawala na yung kapangyarihan na ma-impluwensyahan at maniwala sa atin ang iba. And then, sabi doon, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yun. Natutulad daw sa natatagong kayamanan. May isang tao daw na nakatuklas ng kayamanan sa isang lupain at nang makita niya yon ay ipinagbili niya ang lahat sa kanya upang mabili ang bukiring iyon. Dahil nandoon ay may nakatagong kayamanan. Ito yung sinasabi ng talinhagang ito na kung saan natagpuan ng lalaking ito ang pinakamahalaga na hiyas. Wala siguro ito ang pinakamahalagang kayamanan na maipagbibili ng mahal, ng higit sa lahat. Kaya yung kanyang mga kayamanan, ay baliwala na sa kanya dahil kung mabibili niya yung bukid na yon at makukuha niya yung kayamanang nakabaon doon, nasa kanya na ang lahat. Ang kahulugan naman ito, kung natagpuan natin si Kristo sa ating buhay, natagpuan na natin ang pinakamahalagang kayamanan sa ating buhay. Wala nang halaga ang lahat kasi natagpuan na natin ang pinakamahalaga, si Kristo sa ating mga buhay. Kaya ang mga Kristiyano, sila yung mga Kristiyanong pinaka-satisfied or sila yung may kapayapaan, sila yung mga yung feeling na nasa kanya na ang lahat. Hindi mo siya maiinggit, hindi mo siya mapalulungkot kasi para sa kanya, hawak niya, nasa kanya ang pinakamahalaga sa kanyang buhay, si Kristo. Bagamat ang kayamanan o ang reward sa mundong ito ay hindi natin matatanggap sa mundong ito, pero after this life, matatanggap natin ang pinakamahalaga sa ating buhay, ang langit na ibinigay sa atin at ipinangako ng Diyos sa bawat magtatagumpay, sa bawat mananampalataya. Yun yung pinakamahalaga. Kaya dapat hindi confine sa mundong ito ang ating buhay kasi iiwanan natin lahat ang bagay dito sa lupa. Dumating tayo sa mundong ito ng hubad at aalis din tayong hubad. Pero ang mananatili magpakailanman
ay yung mga bagay na espiritual. Ang langit na mabubuhay tayo sa buhay na walang hanggan. And then yung pang-apat, sabi doon, gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad dito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yon. Magkatulad yung dalawang kwentong ito, nang makakita ng pinakamamahaling perlas, ang lalaking ito, sabi doon, ipinagbili niya ang kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Natagpuan niya ang pinakamahalagang hiyas sa kanyang buhay. Si Kristo, si Jesus, sa kanyang buhay. Kaya, ipinakikita lamang ng kwentong ito na bilang mga Kristiyano, natagpuan na natin ang pinakamahalaga sa ating buhay. Hawak-hawak na natin. Kaya lang, hindi natin ito na-appreciate. Hindi natin ito napapahalagahan. Kung minsan na ipagpapalit natin ang pinakamahalagang bagay na ito sa isang pinakamahalagang bagay na ito na natagpuan natin sa ating buhay sa maliliit na bagay, sa material na bagay. Di ba? Kung minsan ay kahit linggo pumapasok tayo kasi double pay, kasi sayang. No? Kung minsan na ipagpapalit natin ang pagsamba sa Diyos sa konting kikitain. Ano? Kung minsan, napagpapalit natin ang Diyos sa konting panahon na kung minsan dapat ay idinidevote natin sa Panginoon, pero ipinagpapalit natin siya sa konting kasiyahan, sa konting bagay na ino-offer ng sanlibutang ito. Nasa atin na yung pinakamahalaga. Tulad ng pagkakatagpo ng isang lalaki na nakatagpo ng kayamanan sa lupa at isang lalaki na nakatagpo ng perlas. Kahit ang sabi doon, ipinagbili nila ang kanilang ari-arian at ito'y kanilang binili sapagkat para sa kanila, natagpuan na nila ang pinakamahalaga sa kanilang buhay. Mayroong isang bata, no, na naglalakad sa baybayin ng dagat. May napansin siyang kumikislap-kislap na bato. No? Isang kumikislap sa mga batuhan na yon. Sa dami-dami ng mga bato na naroon, napansin niya ang kakaibang kislap ng batong iyon. Kaya ito yung kanyang pinulot, no? At kanyang pinaglalaruan at hinahagis-hagis sa kanyang kamay. Habang naglalakad siya, napansin siya ng isang lalaki. Ang sabi ng lalaki sa kanya, papalitan ko ng isang lato-lato. No? Yang napulot mong bato na kumikislap. Dahil sa kagustuhan ng bata na magkaroon ng lato-lato. No? Sino ba yung naglalato-lato dito? Meron pa ba? Meron. No? Nung bata ako, meron na nun. Ano? Talagang simple. Ano? Simpleng laruan pero nakaka-enjoy sa mga bata. Ano? Kaya nagningning yung mata ng bata. Gusto niyang magkaroon ng lato-lato. Kaya ibinigay niya yung kanyang batong napulot kapalit ng laruang lato-lato. At ipinagbili ng lalaking ito, pinasuri yung bato na yon at itinagkakahalaga ng $1,000,000. Ano? Ganun pala kamahal yung bato na yon. Ano? Kung minsan, naipagpapalit natin sa konting halaga ang natagpuan natin pinakamahalaga sa ating buhay. Kung minsan, naipagbibili natin sa konting halaga, no? Yung pinakamahalagang bahagi na natagpuan natin sa ating buhay na walang iba kundi ang ating Panginoon. Na kumisan na ipagpapalit natin siya sa konting halaga. Pero nasa atin na. Ang hiyas, ang pinakamahalagang bato, ay nasa atin na.
Huwag na tayong mag-imbut pa sa iba kasi nasa atin na. Yung pinaka mahalagang bato na yon, yung kayamanan na yon, ay nasa atin na. Kaya huwag na tayong mag-iimbot pa sa mga bagay na walang halaga. Huwag natin itong ipagpalit sa konting halaga at hatak ng sanlibutan na humahatak sa atin sa buhay na ito. And then, ang panlima, sabi doon, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbuklod-bukrin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din naman ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan at ang mga banal at ihahagis sa mga makasalanan sa maninigas na pugon, dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At dito, sinamarize ang kahulugan ng 4 na parabola. Na darating ang panahon na ang paghahari ng Diyos ay maaalin tulad sa isang lambat na kung saan pag ito'y hinagis, iba't ibang klase ng isda ang mahuhuli. Ang sabi dito, may mabubuti at mayroong walang kwenta. Siguro yung mabuti yung makakain. Pero yung hindi mabuti na isda, siguro yung hindi siya good for food consumption. Ano? Ganon din sa loob ng iglesia. 2 klase lang ang tao. Isang mabuti at isang walang kwenta. Tignan nyo ngay katabi nyo. May kwenta ba siya? Ay, ang Biblia nagsasabi, 2 klase lang ang tao sa loob ng church. Yung mabuti at walang kwenta. Pag walang kwenta, ibig sabihin, walang halaga. Pag wala kang kwenta, wala namang naniniwala sa'yo eh. Hindi ka pa naniniwala. Wala kang influence. Wala kang leadership. Pag wala kang kwenta, kahit magsisigaw at magsasalita ka, walang makikinig sa'yo. Kasi hindi nakikita sa buhay mo yung buto ng pananampalataya na natanim sa'yo. Hindi nakikita si Kristo sa iyong buhay. Hindi ka lumalago tulad ng mustasa na bagamat pinakamaliit ay nakaka-invite, nakaka-impluwensya ng ibang tao. Masakit man marinig, mayroong mabuti at mayroong walang kwenta. Mga kapatid, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng halaga. No? Yung pag binili ka, mahal. Kung tatawaran ka, mahal. Pero, kung ikaw ay Kristiyanong umatin ka't hindi, okay lang, ibig sabihin, wala kang influence. Yung hindi ka hinahanap, naramdaman nyo na ba yun? Yung hindi ka kawalan. Umatin ka't hindi, kasi wala ka namang kwenta eh. Pero ang dapat, mabuti tayo, mahalaga tayo. Hinahanap tayo kasi mahalaga tayo. May impluwensya tayo. Meron tayong leadership, may kapangyarihan tayo. Na pag nagsalita tayo, makikinig siya. Kasi naniniwala pa sila sa atin. Pag wala nang naniniwala sa'yo, ito yung gauge na wala ka ng kwenta. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Upang ang buhay na ito na walang kwenta ay magkaroon ng halaga at kwenta sa buhay ng iba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Turn on your cell phone.
Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. 2 Corinthians chapter 8, verse 12. Dakilang Diyos, salamat po sa mga pagpapalang ito. Bahagi ng aming tinatangkilik na muli namin ipinagkakaloob sa iyo. Tunay nga po na basbasan niyo ito, tanggapin sa ikalalago ng iyong gawain at ng iyong misyon. Amen.
Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin, na bagamat pinahirapan kami ng baha. Narito kami at patuloy na nagnanasa na masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa iyo kami nakakaranas ng totoong kapahingahan, sapagkat ini-invite mo ang bawat isa na mamahinga sa iyong piling sa pamagitan ng pakikinig ng banal na salita. Dakilang Diyos, narito ang bawat isa sa amin na may kanya-kanyang kahilingan, may kanya-kanyang hibik at may kanya-kanyang nais dalhin sa iyo. Dakilang Diyos, salamat na may isang Diyos na handang tumugon anuman ang aming pangangailangan. Isang Diyos na nakakaunawa ng lahat ng aming pinagdaraanan at mga pangangailangan. Narito kami, Panginoon, at patuloy na nasa iyong harapan na palilinis sa iyo upang maranasan ka namin sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, bigyan mo kami ng isang pusong malinis, isang pusong wagas at dalisay upang manahan ka sa aming mga buhay. Narito ang bawat isa at patuloy na nagnanasa na patuloy na magkaroon ng value ang aming buhay, ng halaga upang hindi kami mapabilang, Panginoon, sa mga walang kwenta. Dakilang Diyos, patnubayan niyo nga po ang bawat isa. Nawa kami makalakad sa kabaguhan ng buhay upang ang buhay na ito ay patuloy na magningning, patuloy na maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Dakilang Diyos, ibalik mo ang credibility and integrity ng aming buhay. Dakilang Diyos, patnubayan niyo nga po ang bawat isa, na ang bawat isa ay nagnanasang makita mo na bahagi ng paglago ng aming iglesia. At tunay nga po na gamitin mo kami upang mapaalsa, Panginoon, ang buong masa. Nang ibig sabihin, Panginoon, ay may kapangyarihan kami na makapenetrate, Panginoon, sa puso ng mga taong nais naming dalhin at maakay sa iyong paanan. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa. Narito po yung mga anak na patuloy na nagtatalaga ng kanilang buhay. Alam mo yung kanilang nasa, alam mo ang laman ng kanilang puso. At alam namin, Panginoon, ikaw ang tutugon sa kanilang mga kahilingan. Ganon din sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay sa bawat paglabas namin ng iglesyang ito, ay may nabago sa aming mga buhay. Ilang Diyos, kung paano binigyan nyo kami ng buhay, gayon din ang aming ikabubuhay. Tunay nga po na bigyan nyo ng kalakasan ang iyong mga anak upang makapamuhay kami ng may karangalan dahil sa pagpapala na patuloy nyo ibinibigay sa bawat isa. Sa mga kapatid namin na wala dito, na nasa kanilang bahay, nakikinig, patnubayan nyo nga po sila. Ano man ang kanilang ginagawa, ano man ang kanilang dinaramdam, abutin nyo nga po sila upang maranasan nila ang iyong kapangyarihan at ang iyong pagkupkop at pag-ibig sa kanilang mga buhay. Dakilang Diyos, patuloy nga po na papasalamat sa mga gawain ng aming iglesia na binigyan mo ng katagumpayan. Tulad ng DBCS, Panginoon, tunay nga po na salamat sa mga anak mo na nagtulong-tulong upang maisakatuparan at pagtagumpay ang gawain ito. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak na naging bahagi ng gawain ito. Nawa, Panginoon, ang salita mo ay manatili, tumubo at lumago sa puso ng mga bata na nakarinig ng iyong mga salita. Salamat po sapagkat narito kang muli na iyong mga anak na dinala sa iyong iglesia upang magpatuloy sa aming pagsamba at pagpupuri at maitaas namin ang iyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang gawain namin, mga gawain ng aming iglesia sa kabuuan. Pagpalain niyo ang aming mga obispo, ang aming mga DSS, ang mga tagapanguna ng aming iglesia. Bigyan niyo sila ng karunungan nagbubuhat sa iyo. At tunay nga po na manatili sa amin at maging isipan ng bawat isa ang pagkakaisa. Dakilang Diyos, pagpalain niyo ang aming bayan. Tunay nga po na patuloy niyo kaming gamitin, Panginoon, upang matanggap namin ang kapayapaan at kasaganaan ng bayang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pakikipisan, pagtuturod kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon, mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.